pangamuyo kita. Salamat amay namon nga langit nun. Salamat sa imo presensya sa amon subo nga aga. Salamat sa imo provision sa amon mga kinanglanon adlaw-adlaw. Salamat sa imo protection. Pinatipigan mo kami sa tanan nga nagadala sang kalainan kag sang katalagman. Hindi lang sa physical nga aspeto sa amon pagkabuhi bilang imo mga kanakan, kundi kalabi kag labaw sa tanan sa amon nga espirituhanon nga aspeto sang pangabuhi, sa amon kaangtanan sa imo, sa amon kaangtanan sa kay Kristo Jesus, sa amon kaangtanan sa balaang espiritu. Nagapasalamat kami kay imo ginatuman sing padayon ang imo kabubuton kag plano sa kahimtangan nga ginaatubang sa karon sang kalibutan, sa mga sirkumstansya nga ginatubang sang imo mga kaanakan. Nagkaibalo kami nga ang tanan imo ginahikot sa ikaayo sa mga nagapalangga sa imo, kay una ginpalangga nimo sila kag gintawag nimo sila suno sa imo tinutuyo. Sa bagay nga wala kami sang dapat kahangawan, wala kami sang dapat kahadlukan, wala kami dapat sang paligban, kay ikaw kag ikaw gid lang amo ang nagakontrolar sang tanan. Salamat lamang nga sa siningaga sa imo kaayo, according to your kindness and goodness, and on the basis of your power and love, we can gather together to offer to you the worship that you deserve, the praises that you want these people to give you, and the praises that you are dwelling in. So ari kami nagapangamuyo kag nagaampo man sa imo padayon nga pakig hambal sa imo nga pangulo, sa imo pagpalig-on, pagpabakod sa amon mga kauturan nga may mga pagtilaw kag may mga kabudlayan sa ilang mga kabuhi. Tatapa sila o Dios, hindi sila pagpabayi sa sining nga mga kaigyonan. Ang amon pangamuyo nga sa anuman nga sirkumstansya nga ara ginatubang nila, mapadunggan kag madayaw, ma-lift up ang ngalan ni Ginoong Hesus. Kagampo kami nga ma-experience nila ang imo bugay, ang imo sustaining and strengthening grace, succoring grace. So ginasalig namon sa imo sila. Kinampo namon ang imo padayon nga pagpakigambal sa amon pagi sa imo pulong, buksing amon mga ino-ino, mga una-una, tandugang amon mga tagipusoon sa ngalan lamang ni Lord Jesus. Amen. Dealing with conflicts in the Church of the Lord Jesus Christ. Ang pagdeal, ang pagresolver sa anuman nga mga konflikto sa Iglesia ni Kristo. Hindi pwede mga kauturan nga may mga bagay nga wala nag-reflect sa himaya ni Kristo sa tunga sa iya mga kaanakan. Hindi pwede nga magpatunga kag magpadayon ang hindi pag-intsindihanay, ang hindi paghinangpanay, ang hindi paghigugmaanay sa kada isa. Why? Kay ini nga mga bagay wala nag-reflect sang himaya sang Ginoo sa kabuhi sang iya pamilya, sang iya mga kaanakan. Ini wala nagapahayag sang iya tinutuyo, sa iya gusto, sa iya kabubuton, sa iya mga tinubos. Amo na mga kauturan. So, dapat kabalo kita mag-deal sa mga interpersonal conflict upod sa aton mga isig ka mga tumuloo. Kag diri mga kauturan sa tatlo ka mga bersikulo ginkurehiran ni Apostol Pablo ang medyo hindi maayo nga attitude. Kag hindi reflective sang attitude ni Ginoong Hesus. Duwa ka mga babae diri sa church sa Philippi nga medyo
wala kabugnuanay. They are hostile to each other. Mangkot ko ba, may ari diri sa aton mga kauturan nga way nagabugnuanay? Way ka mo nagahinang panay? May ari diri nga kung makita mo siya, daw gabukal dugo mo. Ginakurihira na din ni Apostol Pablo. Again, that's not a reflection of the glory of the Lord in the body of the Lord Jesus Christ. That is not a good testimony. Hindi maayo nga testimonyo na sa grasya sang Ginoo kag sa ginhimo niya para sa aton bilang iya mga kanakan. Ano ang konflikto, mga kauturan? Conflicts are opposing ideas that interrupt the flow of harmony or the flow of unity within the family of God, within the family of the Lord Jesus Christ, within the church, even within our society. Pag-ara may mga interruption sa flow sa pag-isa, may konflikto nga nagakatabo. So let's read the verses. Philippians chapter 4, verse 1, verse 2, and verse 3. Tatlo lang ka mga bersikulo. Mga bayon ta kamo sa pagtindog sa makadali. Basahon naton ang tatlo ka mga bersikulo kag makabalik kamo sa paglingkod. Chapter 4, verse 1. Therefore, my beloved brethren, or my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Judæus and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. May the blessings of the Lord be upon the reading of His holy word. Salamat gid, makalingkod na ang tanan. Dealing with conflicts in the church of the Lord Jesus Christ. May mga pila ka mga requirement, mga kauturan kung paano ginadil ang konflikto sa lawas ni Kristo. Tanan kita di nagapadulong, complete, perfect Christ-likeness. But along the way, samtang ara kita nagapadayon sa aton journey bilang mga Kristohanon, kag nagapadulong sa sinang aton pinakataas sila lambuton nga ma-conform into the image of the Lord Jesus Christ, siyempre may mga ups and downs. Bisan pa sa aton mga relationships, kaysa may mga challenges, may mga struggles. I don't know kung na-experience nyo na. Bisan sa aton mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Di ba? Anong aton mga lalambuton sa aton mga panimalay? Dapat may ara harmonia, mara pag-isa, may ara pagigugmaanay, pero may mga tinion gid nga daw wala na. May mga tinion gid nga daw gina-challenge ang pagpalanggaan yung pag-isa kag harmonia. Ti sa iglesia ni Ginoong Hesus may ara man amo sila mga kauturan. Tatlo ka mga bagay nga importante kaayo para naton ma-deal. Hindi pwede nga ma-ignore lang kung may mga disagreements, may mga differences. Hindi pwede nga i-ignore mo. Malipas lang na. Ayun lang na sa tsimpo. Hindi mo pagpabayaan nga ang yawa makaangkon sang giha para maka-establish sa siya foothold sa kaangtanan sa tunga sang mga kaanakan sa Diyos. Kung may ara mga differences, may mga disagreements, kung may ara dira nga medyo may may aligud-gud, may mga balatyagon nga hindi mayo, hindi pwede nga hindi pag-ideal. Hindi pwede nga wala gina-resolve ang mga issues. So, kumayan lang na, dula lang na dugay-dugay. Pinasiling ko sa inyo mga kuturan, hindi amo nang kabubuton sa Diyos. Dapat i-deal din. So, ano mga kinanglanon?
para nga mahimo naton ang gusto sa Dios. Una, there should be a sweetened delight in the relationship between the leadership and the membership. The word sweetened delight. Dapat may ara nga ginpatamis, matamis ka ginpatamis pagid nga handom mga kauturan, matamis nga affection, attachments, pagigugma sa tunga sang spiritual leadership kag sang spiritual membership. Sa tunga sang ginbutang sa Dios nga mga lideres kag bisan pa sa mga obehan ni Ginoong Hesus. Now, it cannot be denied that Paul found great joy in the church at Philippi. Grabing kalipay niya mga kauturan sa ginhimo sa Dios sa mga Kristohanon dito sa Philippi. They brought great delight to him. They shared a closeness, a sweet, strong closeness that the world has never known. The Apostle Paul rejoiced for the relationship they shared in the Lord Jesus Christ. Well, aware kita mga kauturan that this church is made up of individuals who possess different personalities and gifts, different backgrounds, different idiosyncrasies. Lain-lain ang mga personalidad, lain-lain ang mga likes and dislikes, lain-lain ang mga preferences, pero amo na yung pinakamanami sa lawas si Kristo. Kay bisan ang lawas si Kristo na tapuan sa naglain-lain ng mga tao, hintilo, diyo, bond and free, lain-lain ng mga personalities, pero isa niya sila. That is a testimony, a great testimony to the Lord's grace. Ang grasya sa Dios nga nagawork sa ila mga kauturan. But remember this, in reality, may mga chimpo that they or we may not agree on every detail of the Christian life, every detail of the ministry. May mga chimpo nga naga-disagree kita sa mga pamaagi, lain-lain na mga opinions, but we will always be a family. We will always be one in the body of Christ. Bisan may mga differences. Our relationship in the Lord Jesus Christ far exceeds any difference of opinion, any difference of idea we may have. Kaya muna mga kauturan, what is that sweetened delight in the relationship between the Apostle Paul and the Christians at Philippi? Ari makita naton sa Philippians chapter 4 verse 1. Gintandog na nato din sa nagligad di Domingo. Siling yabaw, therefore, my brethren, dearly beloved, long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So ang iglesia dito sa Philippi, sa Macedonia, being led by the Apostle Paul, nag-paint siya sa isa ka matahong nga laragway, isa ka matahong nga litrato, kung ano ang itsura sa isa ka iglesia lokal. Ang iglesia nga nagahingalan sa ngalan ni Kristo. So we have here a beautiful picture of how a local church should look. Here in this particular relationship between the Apostle Paul and the church at Philippi, we see a committed, close, loving relationship between the apostle and the church that he served. Between the pastor and the church that he served. Ang pagpalangga anay sa tunga sang pastor kag sang mga Kristohanon nga iya ginaalagaran. They each have the other in mind. Ang kada isa nagapaminsar sa kada isa. And they are committed to each other. When a church is healthy, harmonious, and strong, when the church is living in the center of the Lord's will,
Abi nyo mga kauturan kung sino nagabenepisyo? Ang mga katapo man mismo sa sina nga iglesia. We all benefit from being associated with it. So what is the sweetener according to that verse? What is the sweetener? The sweet bond of Christ's love. Nga nagahigot, nagabaligot sa ila. The sweet bond of Christ's love. Ti paano ta masiling mga kauturan nga may pagigugmaanay nga nagapatunga? Ti ara mga kauturan. Gingamit ni Apostol Pablo ang pila ka mga ekspresyon sa pag-refer sa mga kauturan sa iglesia. He calls them my brethren. Apat ka beses mga kauturan gamit siya na diri ang akon mga kauturan 4 times. Gitawag niya man sila dearly beloved, mga pinalangga ko, gingamit siya kadua ka beses. Gintawag niya man sila my joy and my crown. Kamo ang akon kalipay, kay nakita ko kung ano ka mabinugayon, kag kun daw ano kagamhanan ang binuhatan sa Dios sa inyo mga kabuhi. I have seen God doing mighty work in your lives. That is why you are my joy. Nangin kalipay ko kamo. I rejoice in all my remembrance of you. Kag kamo hindi lamang akon kalipay, akon man korona. Stephanos, ang butsilingon, akon kamo reward, akon kamo trofeo sang akon pagpangalagad. Kamo ang bunga sang akon pagpangabudlay. You are my joy and my crown. So you see, that close attachment, that close affection nga nagapatunga sa kay Pablo kag sa mga Kristohanon dito, mga kauturan sa Filipos. So, ano na mga kauturan? Anong implikasyon sina para sa aton? Dapat may ara nga strong bond of Christian love nga nagapatunga sa pastor kag sa mga kauturan sa iglesia. Hindi pwede mga kauturan nga magmangin healthy, magmangin happy, magmangin harmonious, kag makasiling ka nga ang iglesia Maranatha Baptist Church nagakabuhi sa sentro sa kabubuton sa Ginoo, kag ang Ginoo nalipay sa ila kon wala sang pagigugma nga nagapatunga sa pastor kag sa mga kauturan. Are you with me? Sa ngalan ni Kristo, ginahigugma o kamo. Sa ngalan ni Kristo, ginahigugma nyo man bala kami nga inyo nga mga alagad, inyo nga mga pastor. Hindi pwede mga kauturan nga nagapadayon lang ang pagkabuhi sa isa ka iglesia lokal nga wala sang amuna nga strong and sweet bond nga nagapatunga sa leadership kag sa membership. Hindi fulfilling and meaningful. Hindi magmangin efektibo ang pagpanaksihon sang isa ka iglesia kung may mga kauturan nga kontra nila ang pastor. Wala sila sa maayong nga pakikitungo sa ila nga pastor. May mga kaiglesianan nga nagakatabo amuna mga kauturan. May mga kaiglesianan nga nagakauguba. Kay ang diakono kag pastor hindi nagahilisugod. Tino kalain man nga nagasumbaganay ang pastor kag ang diakono. Di man maayo nga nagahangkatanay ang membro kag ang pastor. Naog na siling sang membro. Tapulay ta. Sago. O kalain no. Kalain wala nag-reflect sa himaya ni Kristo. Amo na nga klase sang pagkamuhi sang isa ka iglesia lokal. Ina nga iglesia hindi tawgon, hindi dapat tawgon iglesia ni Kristo. Kay hindi amo na ang kinaiya gusto ni Kristo nga mapahayag sa kamuhi sang iya mga tinubos. Ti dapat mga kauturan amo ina ang makita sa aton the relationship between the Apostle Paul and the Philippians is a good role model of the relationship that should exist between all Christians, especially between the spiritual leader and those he is shepherding. Hindi man na nagakahulugan nga
perfecto na ang pastor o kung perfecto na kamo. Kung may mga chimpo, mga kauturan na mag-istoryahanay kita on certain things, kinanglan mag-istoryahanay kita. Hindi pwede nga magpabilin ang kalain sa buot. Sige ba, pastor, na offended ko sa imo. Ina siya nga balatyagon, hindi magpabilin sa nagipusoon mo. Dapat sundon ta kung anong ginasiling ni Kristo in Matthew chapter 18. Kung may ara ka nga aligot-got, may something ara sa tagipusoon nga kinalan mo isettle sa utod mo, pastor man ako hindi, isettle mo gid na siya. Anong imuon mo? May malain ka nga balatyagon, anong imuon mo? Imulan na siya huptan? Hindi. Anong imuon mo? Kadto ka sa utod mo. Kag ipakilala nimo sa iya kung ano man da nga sala. Amo nang siling ni Kristo eh. Amo na ang pamaagi sa pagsettle sa mga matters, issues. Kag hindi lang da nga sa ulihin nabalaan mo, galain galing imo buot. Tapos bago mo lang ginsugid sa akon, pila na katuig ka nagligad? Pulo na katuig? Bago lang ko kabalo, galain ang buot mo sa akon? Hindi dapat ganyan. We should have what? That sweet and delight between us. That's the strong and sweet bond of the love of the Lord Jesus Christ. Amo na ang nangin balasian ni Pablo sa iya strong command. And what is the strong command? Stand firm in the Lord. You stand firm in the Lord. Hindi ko gusto nga ma-off balance kamo mga kauturan dira sa Pilipos. Kadamo sa mga oposisyon, kadamo sa nagakontra sa mayong balita sa kausa ni Ginoong Hesus. I don't want you to be off balance sa inyong mga pagkabuhi. Hindi ko gusto nga ma-stumble kamo kag mag-unta sa pagka-epektibo sa ministeryo o kung sa pagpangalagad sa kausa sa mayong balita. You have to stand firm. You have to be steadfast. You have to hold your position. Hindi ka mo mag-give up. Hindi ka mo mag-waver. Hindi ka mo mag-retreat. You have to press on. Pareho sa soldado nga ginaatake from both sides ang kaaway. Kag wala nag-give up. Kundi nagahatag sang pagpakig-away nga kinahanglan niya ihatag. So that is the same exhortation that we need today. We need to remain committed to the cause of the Lord. We need to be firm. We need to be committed to the cause of the gospel. We need to stand fast in the faith. Muna siling niya, we need to be steadfast in our walk with the Lord. Ang harmonia sa iglesia, mag-eksister lamang mga kauturan kung may amo sinang nga klase sang commitment sa kay Kristo nga mapahayag sa aton. Kag may ara kita nga muna nga klase sang common bond and love for the Lord Jesus Christ and for the gospel and for the lost nga gina-threaten sang madamo lang gid nga mga pamaagi o kung damo lang gid nga mga kaaway nga ginagamit sang yawa mga kauturan. So we need to be strong. So we have that sweet and delight in the relationship between the pastor and the church. Secondly, ikaduwa mga kauturan, kinahanglanon agud nga ang mga issues, mga conflicts nga kinahanglan i-deal with, i-settle, i-walk through, kinahanglan ma-walk through o kung kinahanglan ma-resolve. There should be a strong desire for the restoration of disrupted relationship among members. A strong desire for the restoration of disrupted relationship among members. Liwat, ang reality sang disruption sa interpersonal relationship among Christians, obvious kag apparent ina mga kauturan. Mintras tanto, ari pa kita sa siningdutang luwaan, may mga chimpugid mga kauturan nga gina-challenge sa aton interpersonal relationship. Bisan pa sa mga magkagugmanay, magkagugma, asawa kag bana. Di sa iglesia, lalaki kag babae, kuben kag may mga edad na,
Isa hindi magilisugot sa mga opinion kag idea. Kung kay isa bisan sa pintas ang dingding hindi magilisugot. Bisan sa kulor sang kurtina hindi magilisugot. Mga gagmay lang kay isa nga mga bagay, mga petty things. Kung hindi na ma-resolver, kay isa mo nang ginahalinan sa dako nga problema sa iglesia. While the church in Philippi was prosperous, they were advancing practically, obviously, apparently advancing in their faith, in their walk with the Lord, in their ministry, and yet they were not perfect. There was still room for them to improve. Kagahandom si Apostol Pablo nga magpadayon sila sa pagkursu sang spiritual maturity. Dapat magpadayon sila sa pagtubo. There should be that strong desire for the restoration anytime nga may disruption sa ila mga kangtanan. Ari diri duha ka mga babae, mga kauturan. Wala man mga kauturan ginhambal ni Apostol Pablo na kung ano ang kabangdanan, ano ang ila mga disagreement sini. Mahimo hindi doktrinal. Kaya kung doctrinal o kung theological, may mo gindil gina ni Apostol Pablo kung may doctrinal issue. Pero wala siya nagmensionar na may amo na nga problema sa tunga nila, nga wala siyang paghilisugot tungod sa hindi husto nga pagkilala o kung hindi husto nga pag-interpretar sa bahin sa kasulatan o kung sa persona o kung kamatuoran na nungod kay Kristo. So, wala ginpahayag sa aton. Wala ginsugid ni Apostol Pablo. Wala man ginsugid ni Apostol Pablo nga ang issue sa may particular sin nga kinahanglan i-settle. Wala otherwise ginkurihiran man na, ginmensionar man na ni Apostol Pablo. Pero idalom sa paggiya, pagtuytoy, pagahom sang balang espiritu sa pagsulat, siling sa balang espiritu, hindi mo na lang pag-i-mensionar kung ano ang nangin kausa nga wala sila nag-ilisugot. So it may not be doctrinal, it may not be a particular sin, otherwise nag-take time din siya sa pagkurihir, pero ang iya lang ginmensionar ang realidad nga wala sang pagilisugot sa tunga sang duwa ka babae kag iya ginihingadlan. Bao daw hindi ni mga kauturan daw hindi ni common sa kay Pablo nga kun ang negatibo nga aspeto sa pagkabuhing Kristohanon paghambalan naga-mensionar siya sa ngalan. Pero diya nag-mensionar gid siya. Sino nindo ade? Wow. Si Euodias kag si Syntyche. Abi nyo katahom sa kahulugan sa ilang mga ngalan. Ang ngalan nga Euodias, ang kahulugan success. Kung si Pastor Harry makabata sang isa pagid ka babae, pwede hingadlan Euodias. Ang kahulugan niya, success, which is a good name. A success na lang. Wala na Euodias. Ang ngalan ni Syntyche, medyo sa parlance sang mga ara sa Burgos, lucky, fortunate. Ti iniiya lingwahe sang mga wala kakilala kay Kristo, mo kalaki gid sa imo. Amo na nga kon may ara ka nga himuon, pagkatapos ining mga kaangay sining nga mga tao gusto succeed ka sa imong endeavor. Anong isiling nila sa imo? Hindi God bless you. Anong isiling nila sa imo? Good luck. Mga kauturan, dali lang bala. Ang kabuhing Kristohanon wala nakadepende sa luck, good or bad. Wala sang good or bad luck sa kabuhing Kristohanon. Are you with me? Hindi palakpat ang aton pagkabuhi bilang mga kanakan sa Dios. Nagakabuhi kita sa idalom sa providensya sa Dios. We are living
under God's providential care. And so, hindi pwede nga kay man magsiling kalak, do palagpat, tani, malagpatan ang imo prosperity and success. Pero by the way, amo na, madamo sa mga tao nga, bisan Kristohano na sila, may amo na Japon nga mindset. Koreksyonan ta na sa bungaga, kung ikaw Kristohanon, kag gusto mo pa kamayohon ang imo isig ka Kristohanon, don't say, good luck. You say what? God bless you. May God make His face to shine upon you and give you what is best for you. Muna, don't say what? Good luck. Don't say good luck. Base mamabatian pa kita balas na how? Okay. But apparently here, sa sining duwa ka mga giningadlan nga mga babae, may disagreement. They were not of the same mind. They were not living in harmony. And Paul had become aware of that. Paul had become aware of their lack of harmony and unity. Kag kahibalo mga kauturan si Apostol Pablo, he knew pretty well, that such division would never be beneficial to them, would never be good, would not bring good to their fellowship as fellow Christians, as fellow laborers in the cause of the gospel and for the sake of the Lord Jesus Christ. It would do no good to the fellowship and to the health of the church. It must be resolved. Kinanglan i-resolve din siya mga kauturan. In order for the church in Philippi to prosper and to be pleasing in the eyes of the Lord. Why were these women in conflict? Liwat, wala gin pahayag. But there were probably variety and number of reasons nga ang may mga konflikto sa iglesia mga kauturan. Tagaan ta kamo pila sang mga possible causes. Mahimo lang. Ulo palagpat lang basi amo ini o isa o kun duwa o kun pila sa sini nga nagdangin rason nga ang wala ni sila nagilisugot. Kag mahimo man nga sa aton mga pagsinalayo kag pagpangabuhi isa o duwa o kun initanan nagdangin nangin kabangdanan sa mga disagreements, nagdangin sources of conflicts. Abi, tulukon ta. Number 1, there might be lack of love between them. Kulang sang pagigugma. Kung kulang sang pagigugma, hapos lang gid ang mag-overreact. Hapos lang gid mag-react sa failing sa isa ka utod nga babae o kung lalaki, kag magkalipat sang kaayo sa Ginoo, kag sang pagkamaluluyon sa Ginoo. Anong siling ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 4 verse 8? Above all, keep fervent in your love. Magmainit kamo. Magmangin pursuing kamo sa inyo pagigugma para sa isa kag isa. Why? Ginatag pang rason. Because love covers a multitude of sins. Of course, sa matutuod nga pagigugma mga kuturan, wala naga-ignore sang sala. Wala naga-condone sa sala. Pero wala man ini naga-condemn sa sala. Ang matutuod nga pagigugma, nagapangita nga kung may sala sa utod, kinahanglan i-deal, kag kinahanglan i-correct. Sa pamaagi nga Diyos nun, hindi kinaugalingon. Mga kauturan, may mga kung kaisa may ara ka, kung kaisa may mga masapuan ka nga hindi mo naluyagan sa utod mo. Well, kung kaisa mga personal man lang na, may mga gagmay malana. Pero kung may pagigugma ka ni Kristo, we will be able to overlook such idiosyncrasies, minor faults, minor sins of those we love. Because remember, according to the Bible, that love is humble, love is gentle, love is patient, love is long-suffering. Ephesians chapter 4 verse 2. Kabalo magpaubos ang pagigugma. Very gentle ang pagigugma. Pasensyoso, mapinasensyaho ang pagigugma.
kabalo siya magbatas, long suffering ang pagigo, which is a good thing because we often treat those we love more harshly, as if they are strangers, as if they are our enemies. Kaya isa, gamay lang nga sala, pero ang pagtratar mo do, pareho kaaway mo na. That does not mean, no, in any way that we compromise the holiness of God. Hindi man amuna mga kauturan, but rather, because of that love, we extend grace, we extend mercy. Kung sa aton pa mga kauturan, ang pagigugman Diyos nun, do pareho grasa. Grasa sa tunga sa mga joints. Nga kung wala sang grasa, for example, sa parts ng salakyan, may mo siya nga may friction siya. O kung sa aton mga lawas, kundi may mga cartilages kita, na may mga humok na mga tulan, na kinanglanon na para nga wala sang abrasive, ano nang panawag, hindi maging abrasive, na nga mabatsyagan mo kung nagkakatigulang ka na, nagkakaupod na, mabatsyagan mo ng kasakit. Abi niyo sa aton pagiluoton, nagkakinahanglan kita sang oil. And what is the oil? Para nga ma-prevent ang friction sa kaangtanan. Amo na ang gugma sa Diyos. Amo na ang pagigugma ni Kristo. Amo na mga kauturan. So where love lacks, that friction can quickly spark the fire for open conflict. Kedua ay lack of love is number one. No? Lack of love. That's number one. Wala ko napakita. Number two, selfishness. Selfishness. And this is probably the greatest cause. Ang pinakadako nga cause ng conflict. James chapter 4, 1-4, may gusto ihambal si Santiago sini. What is the source of quarrels and conflicts among you? Anong kausa nga nagainaway kamo da kag nagakonflikto kamo? Is not the source of your pleasures that wage war in your members? Sa inyo mismo, kada isa sa inyo, may ara na nagainaway sa sulod nyo, your lust. And you do not have, so you commit murder. And you are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your own pleasures. Okay? Ang selfishness, kung ang kada isa sa aton selfish, kung ano ba, kung selfish ka, sinong pakay mo? Sinong interes ang ginapinsan mo? Dahil ba mo? Kung kada isa sa aton selfish, ang gusto ta nga proteheran ng aton kaugalingon nga mga intereses kag welfare, kundi bang gianay ginangguwas na? Kung selfless ang tao, nagapaminsan sa isang welfare sa iban, ina kung selfless. Pero kung selfish ka, ang imo ginapangapinan, ang imo kaugalingon nga diretso, ang imo kaugalingon nga wala na sa pinakahusto kundi ikaw. Wala na sa dapat tagaan sa numero 1 nga lugar kundi ikaw. Muna kung selfish. Of course, mga kauturan, let us also accept the reality ng kada isa sa aton may mga personal preferences sa madamo lang nga area sa pagkabuhi. Sa iglesia, may mga issues nga amuna gintunan sa mga scholars kung paano ma-settle ang issues parte sa klase sang tipo, klase sa musika nga dapat i-practice sa iglesia, di ba? Ano ba? Gamiton tang contemporary music? Bala magpabilin kita sa hymns lang? O kung pwede nato na ma-kombinar? O kung ano pa? Kung kaisa, bisan na mo lang na mga kauturan, preferences sa music, nagkakaguba ang iglesia. Wala nagayri sugot. Kinanglan ang amon gid. Siling saying mga iban man, kinanglan ang amon man. Ate, kundi guba. But remember this, brothers and sisters. Our relationship with Christ and with each other as members of the body of Christ should become more important than our personal preferences.
Samtang naga-mature kita, samtang nagatubok kita sa pagtuo, may mga beses na kinanglan mo i-give up ang imo right kag personal preferences para sa kayuhan sa iman. Do you get my point? May mga chimpo nga siling mo gusto mo i-impose ba ang imo? Pero siling sa utod may ari man ko. Then i-weigh niyo. Kung daw mas maayo ang iya, kag mas maayo ang ila idea, then you should be willing to what? To give way. Inakon mature ang mga Kristohan. We should not be selfish. Otherwise, wala ginaputan ang aton kaangtanan mga kauturan. Mahimo amo ina ang source of conflict between Judaeus and Syntyche. Ang ila differences of opinion, probably may differences of opinion sa ilang aduwa kung paano i-serve ang Lord's Supper. Huwag takabalo. O kung ano nga meal, ano nga pamaagi, huwag takabalo. Na pareho pala sa aton, nagligat sa daso naman pagkatapusan ng Domingo. Madala naman kita sa aton kaugalingon nga tinapay, kag sa aton kaugalingon ng ilimnon, dumdumon naton naman liwas ang presyo sa aton tunga, kag sa aton na nauna, ang ginimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, agud hindi kita malipat sang grasya, kag kaluoy, kag gugma sa Dios, kag hindi kita bulagan sa aton sirkumstansya, kag sa aton pangabuli sa karon nga mga panahon. Muna mga kauturan. So bisan, damo idea, abi amon tani, abi amon tana. Kung hindi matuman ang imo gusto, malain imo buot. Number 3, jealousy. Jealousy. As James chapter 4 also points out, selfishness also reveals itself in jealousy. Tanong lang jealousy. Other people have things we do not have. So we become what? Jealous. It might be some material thing. It might be some skills or ability. Instead of being content with what God has given to us, praising and thanking Him for what He has given to others, it becomes a source of envy and resentment, which results in fighting and in quarreling. Bao kabudlay mga kauturan kana muna. Imbes nga nagapasalamat kita sa Ginoo kay gintagaan kita sini kag nalipay kang ang iban, gintagaan man sa amo sina bisan wala kay imo. Sila mayara ay naglain ang imo yabuot. Nagnangin resentful ka. Nagnangin envious and jealous ka. Well, related to that is number 4, pride. Pride is the opposite of the character quality that is necessary for harmony and unity in the local church. And what is that? Humility. Pride is the opposite of humility. Instead nga tani magmangin humble kita, ay proud kita. Anong attitude of humility? Ang pagpaubos nag-regard sa iban as more important than yourself. Amo na, humility na. Ano ang pride? Mas importante ako sa ilo. Ang humility nagapangita sa intereses kayuhan sa iban. Humility seeks the best interest of other persons, other people, even at the cost of personal sacrifice. Bisan magsakripisyo pa ko, basta mag-ayo lang siya, basta mabuligan lang siya. That's humility. Pero pride, lain ang pride mga kulturan. Kay ginabutang mo ang imo kaugalingon nga personal interests above others, above the interests of others. Pride regards other people as less important than self. And pride seeks to fulfill personal interest even at the expense of others, at the sacrifice of others. Amo nang pamaagi sa kalimutan kag hindi pamaagi na ni Kristo Jesus magkauturan. Ano ang ginimo ni Kristo? Gina-enjoy niya ang full perfect exercise sa iyang pagka-Diyos, sa iyang kagamahanan, sa iyang pagkasubirano sa himaya. Pero ang ginimo niya, nagkari siya. Nagpaubos siya. Nagpanginmatay siya. Naganto siya para sa atin.
Amo na ginimo na gini Jesus kag dapat naton sundon mga kauturan. Dapat hindi pride. Kaysa may mga lainay sa buot kay hindi matulon ang pride. Tanawan niyo bala kung anong ara sa tunga sang pride. Ay. Ano ang sa tunga sang sin? Ay man. Pareho sila, no? Kung may pride, may pagpakasala. Nga napukan si Lucifer. Anong rason? Right? Nga napukan ang atong mga ginikanan si Adan kag si Eva. Grabe. Pride. Nga madamo sa mga relasyon nga nakaguba. Nga madamo sa mga issues nga wala na resolver, nagapabilin nga wala na solbar. Arao muna ang rason. Right. Di pamangkot ko, amo kita sina dapat? Hindi. Hindi amo na ang gusto sa Dios sa aton. Amo na ang siling ni Pablo Bao, ginaayo ko. I am imploring, muna, I am urging. That is actually a what? A gentle persuasion on the part of the Apostle Paul. Wala siya nagsiling, ginasugo ta ka mga duha. Mao gapangabay ako. Gentle persuasion. Palangga ta ka mga duha. Mga isig nakon, mga isig nakon kamo. Mga isig ka, mga munog pangabudlay nakon kamo. You are my fellow laborers. You are my fellow workers in the gospel, in the ministry of the gospel. Po maluoy man kamo. Muna mga kauturan, siling ni Apostol Pablo. I beseech, and I, daw kaduwa yung ginsulit, no? That means, isabaw, gaayo ako sa imo, Yudia. Gaayo man ako sa imo, Santike. Gaayo ako sa imo. Gaayo man ako sa imo. Nga ano? Nga magilisugot ka mo. That they be of the same mind in the Lord. Mga kauturan, kung may mga konflikto, gidman, ang mga konflikto kinalan marisolver. Kaya wala sang problema nga wala solusyon. There is always a cure to conflicts. Ano ang cure? Tiara, gingkuritan ko na. Be of the same mind in the Lord. So, that is very, now, from that verse, it's very clear that the Lord Jesus Christ has a cure for church conflict. Kung may ara nga problema sa tunga sa iya mga katawhan, may ara siya nga solusyon para sa ila problema mga kauturan. And what is that cure from the Lord Jesus Christ for church conflict? Amo na ho? Live in harmony in the Lord. Live in harmony in the Lord. Conflicts must be resolved. Why? Because how we get along with one another, suliton ko lang liwat, is very important. Because it is a reflection of Christ to the world. Ano ang isiling sang ara sa guwa? Anong isiling ang ara sa kalibutan? Sino ang aton ginatibong? Ang aton personal na preferences? Ang aton mga kaugalingon? O kon si Kristo? Lain nga signal ang ginasenta sa guwa kung nagailinaway kita sa sulod. Are you with me? Anong silin ni Kristo sa mga gintutunan in John chapter 13, 34 and 35? Paano mabalaan siyang kalibutan nga kamo akon mga sumulunod? If you, what? Love one another. Di kung nga nagapinuyasay kamo na, pagpalangga bala na? Pagpalanggaanay bala na? Kung nagagasep kamo sa kada isa, na pagpalanggaanay bala na? Hindi. Christian unity and resolving conflicts can only occur when there is one mind. And that mind is the mind of the Lord Jesus Christ controlling His followers. Sino una-una nga dapat nagakontrolar sa aton? Hindi aton, kundi iya sang Ginoo ta. Are you with me? We must always submit to His Lordship. Kung ano nga mindset ang ginatagi sa aton, amo na manginbalasihan sa aton pakikitungo o kung sa aton kaangtanan sa kada isa. May lain man nga opinion, idea o kung ano nga preferences, idiosyncrasies, differences in personalities, nagapangibabaw sing labi ang huna-huna ni Kristo Jesus sa aton tunga mga kauturan. The Christian
should develop that unity as he is transformed by the renewing of his mind through the Word of God na ginapamatian niya, ginabasa niya, ginatunan niya, kag ginaaplikar niya sa iya pangabuhi, kag nagapaidalom sa paghahom sa Balang Espiritu, agud nga malabot niya ang gusto sang Ginoo nga lambuton niya to become like the Lord Jesus Christ. So the first action in resolving conflict is what? To choose to live in harmony with one another. And remember, in the Lord. Anong butsilingon sina? Ang aton kaangtanan sa kadaisa may dako nga koneksyon sa aton kaangtanan sa Ginoo. Nga nagapakikit nga manami ang aton kaangtanan sa kadaisa kay manami ang aton kaangtanan sa Ginoo. Hindi ka kasiling nga malait, nga maayo ang imo kaangtanan sa Ginoo kung hindi maayo ang kaangtanan mo sa isig ka pariyo mo nga Kristohano. Di langga kong Ginoo. Sure? Di ngaway mo na siya ginabugno. Siling ni Juan, paano ka mo kasiling nga palanggan yung Ginoo nga hindi nyo makita? Ang utod nyo nga makita nyo, hindi nyo gani palangga. Te mo na mga kauturan, bago ginaayo ko siling ni Pablo, abi mag-isa man kamo sa una-una. Sino nga una-una? Iyan ni Kristo. Ang butsilingon, magpaidalom kamo sa Lordship ni Jesus Christ. Anong panguna-una ni Kristo? One of love, one of humility, one of obedience to the will of the Father. And what is the will of the Father? Magilisugot ka mo. Mag-isa ka mo. Pamuyo ni Kristo para sa ila, mga kauturan. So that's the first action in resolving conflict. Choose to live in harmony with one another in the Lord. Sabi nyo, ikadua mga kauturan, dapat kita itatlo, kagatapusan sa bungalan. Dapat kita magmangin peacemakers, kag supportive defenders. There should be supportive defenders of relational harmony among the church members. Dapat may harmonia sa tunga naton, kag wala sang ginatawag nga munog sa Ilonggo, munog paaway, munog sutsot. May term pa gina, munog udot. Hindi ka mo sa munog udot. Lain na tong kwan, kantangan nila nga duwa, o uduton pa. Oh. Tapos may sa mga bata pala may kurit-kurit, kuritan pa. Abi kung sinong isog, munog udot. Kung sinong isog, matapak sa kurit. Kung sinong tilawit, hindi magtapak sa kurit. Agoy, mga kauturan. Hindi amo nang kabubuton sa Ginoo. Ang una nga kabubuton sa Ginoo tawgon kung sino to ang mga partido nga in conflict nga ara wala nagilisugot. Pagkatapos sige magilisugot kamo. Ay kadua nga action sa pag-resolve sa konflikto amo ang pagpangayo sang bulig sa mga mature nga mga Kristohanon sa iglesia. Amo nang siling niya sa verse 3. Siling niya baw akon ginapangabay. I entreat, I am respectfully appealing to thee also. Amot kung sinoning thee. Wala ya giningadlan. Pero mahimo ini mature nga tumuloo. Nga kahibalo magbatyag. Kag makasarang magbulig sa mga warring parties. Or parties in conflict. Anong panawag yan ni Pablo dere? True yoke fellow. Anong butsilingon siya ng yoke fellow na? Companion. Comrade. Comrade in uniform. Kaupod ko sa palangabudlayan. Amo nang kahulugan sang yoke fellow. Wala yaman giningadlan kung sino ni. Pero may pagsalig si Pablo, may konfiyansa si Pablo sa bagay nga ginayo niya. May amo ning isa sa mga elders to sa church ng Philippi. Nag-akupar sa spiritual leadership sa Philippi, sa church ng Philippi. Si Pablo may ara confidence nga ini nga tao ni ginatawag ya yoke fellow through
yoke, fellow. Matuod. So may play of words na actually. Kaya hindi ka nga magmangin companion, kundi ka masaligan. Kag hindi ka matutuod nga, nga kumrad. Dati gaayo ako, nga ba buligi maning duwa ni? Nga ma-restore ang ila fellowship, ma-resolve ang ila differences and disagreements. Buligi man, help those women which labored with me in the gospel. Tanawan nyo bala mga kauturan ang description ni Pablo sa mga nagailinaway. Akon fellow workers, akon fellow laborers. Now think about this. Think about this. Abi sa amon nga mga munog mga budlay, wala sang pag-isa kag pag-insindihanay, what will happen? Sa tunga sa mga workers, amuna kinahanglan sa tunga sa mga workers may pag-isa. May harmonia. Kinahanglan may pagpaubos, may pagigugma. May huna-una ni Kristo. Hindi pareho sa huna-una ni Syntyche kag ni Euodias. Why takabalo kung anong mga sources of disagreements and differences nila, pero wala sila nagahilisugot. And their fellowship with one another needed to be restored, and their issues needed to be resolved. Kinahanglan i-resolve. Pero paano? Kinahanglan magpili sila to have the mind of Christ. Ikadua, kinahanglan buligan sila sang mature nga mga tumuluo. Okay, kag upo dira si Clemente kag iban pa nga mga fellow laborers. Anong kinahanglanon ta mga kauturan sa pag-resolve sang konflikto? Amo na ho? Peacemakers. Peacemakers. Sino mga peacemakers? Amo ni ang mga nagtubo na sa ilakang tanan sa kay Kristo. Amo ning mga mature in resolving conflicts, someone who is neutral, someone that is godly, someone that is mature in the faith must be tapped to work through disagreements and differences so that issues can be resolved, so that relationship and fellowship can be restored, and so that reconciliation can be made possible. Who can help those in conflict para ma-sort out nila and sort through ang mga issues? Kinahanglanan ang mga peacemakers. Mapasag-uli sila sa proper biblical perspective. Kinahanglanon ang mga peacemakers, mga kauturan. Muna sila ni Pablo, buligi man. So it's very clear that these women needed help. Sino sa aton to nga ang nagakinahanglan bulig? Is there somebody who is a peacemaker, godly, mature, nga pwede maka-counsel? Ang budlayan kung kaysa mga kauturan, kay kung counselan mo doa, ay magsilaya, maglinaway sa inyo, sa imo to nga. Experience ko kinang mga kauturan kadamo na. Mga ayo bulig, abi patungi kami. Ay, sanggin patungan ko. Hindi magpapirding doha. Hindi magpamati. Tinano na lang na ako no. Gusto ka magbulig. Hindi man gusto sila magbaton sa imo bulig. Tinano na pag-resolve sa konflikto. Pero diri sa Apostol Pablo may pagsalig sa sining ginambal niya. Abi buligi man na. These women need your help. Abaw, kita nawa bala, isig ka mga munog pangabudlay nakon. They shared in my struggles. They labored with me for the gospel's sake, sa kausa sa mga balita, pero tinaraho nag-inaway. Pabayaan ta lang na? Hindi. Kinahanglan mangin proactive kita. Amo na mga kauturan, the word proactive. Hindi ta na pagtugutan nga sa ulihi bala maglain pagid kag maglain pagid ang matabo. Subong samtang wala pa natabo, kinahanglan mag-take action ka na. That is being proactive. Hindi ka nga ulaton mo ano yung problema magabot, pagkatapos ma-act. Wala pang problema, ma-take ka na action. Tiyan mo ni,
Anong sili ni Kristo Jesus in Matthew chapter 5, verse 9? Amo nang kinanglanon tayo. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." Anong ginaistorya dre ni Kristo Jesus? He was talking about those that are willing to get into the middle of a conflict in order to stop the conflict and get their issues resolved. Muna, hindi kay munog paaway ka. Munog paaway. Ari pagiday. Hindi lang si Clemente, kundi atong iban pa nga mga fellow laborers nga ang ila mga ngalan nakasulat sa libro sang kabuhi. I will stop with this idea. Tanawan nyo, upod si Sintike kag si Eudia, upod na dira si Clemente, kag ining wala yagin pangingadlan nga mga fellow laborers. Anong sili ni Pablo? Ang ila sa mga ngalan ara sa libro sang kabuhi. Tanawa lang confidence si Apostol Pablo sa paghambal nga ang mga ngalan sining iya mga fellow Christians di nakasulat sa libro sang kabuhi. May background ina sa ila sang una. Agud maintindihan taning ginambal ni Apostol Pablo. Sadto mga kauturan, ang tagsa-tagsa ka Roman City naga-maintain sang ginatawag nga register, record book, roll, ginatawag ROLL. May civic register sa tanan nga mga citizens nga nagapuyo, naga-estar dira sa sina nga syudad. Every time nga may mga nagakatawo, ang ngalan sinang bag-o nga natawo sa sina nga syudad, ginasulat da sa record book sa NSA, National Statistics Office. So, basta may natawo, ang ngalan ginasulat sa sina nga syudad. Kung ina nga tao, pagdako niya, nangin perdubal, nangin treacherous, nangin traidor, nangin disloyal, naghimo sang anuman nga nagdala sang kauyana sa sina nga syudad, abi niyo ginahimo? Ginapanas ang iyang ngalan sa civic register sa syudad. Nga ginapanas, ang butsilingon sina, persona non grata ikaw. Kahuluyan ka, source of shame ka, dapat panason ang imong ngalan. So if you are proven guilty of treachery and disloyalty or anything bringing shame to the city, your name is obliterated. Panason ang imong ngalan. On the other hand, kung ang isa ka citizen naghimo sa isa ka bagay nga outstanding, ginadayaw, nagdala sang honor sa iya syudad, ginatagaan siya sang special distinction. Honor, ginabistow sa iya. Paano? Either by recording his deed in the city register, upod sa iyang ngalan. Iyang ngalan, ibutang dira ang iya ginhimo. Ukon, ang iyang ngalan, gina-highlight. Paano gina-highlight? I-encircle in gold or gina-overlay in gold in the roll. Ang buot silingon sina, pagbukas ang roll, ang ngalan, Vincent, Harry, cute, COVID, anubling, uway na COVID, cute lang, anubling. Pag highlighted, overlaid with gold, ang buot silingon, may nahimo ini, nga exploit, nga naghatag sang kadungganan sa syudad. Paggamit sini ni Apostol Pablo na ng kulugan, ngayon mga ngalan sa iya mga isig ka mga munog pangabudlay nakasulat sa libro sang kabuhi mga kauturan, that is an allusion to their honored status in the sight of God among the citizens of heaven. They are in honored status. Munang kahulugan. Tinanong ginasiling in context ni Pablo, amo na nga kamo nga duwa, Euodias kag Sintike, hindi ka mo bagay, magilinaway, kay wala nagamatch ang inyo attitude sa inyo honored status. Are you with me? Honored status, pagkatapos nagadala kaluyanan? Hindi. Amo na makauturan, sa sining aga, dumdumo nato na makinanglanon, kinanglan i-deal gid ang conflicts. There should be a sweet and delight in the relationship inside the church. There should be a strong desire
for the restoration of disrupted relationship within the church. And finally, there should be supportive defenders, peacemakers of relational harmony in the church. Kung kita nagkakabuhi sa makabuhi nga nagapasumiter sa pulong sa Dios, sa kabubuton sa Ginoo, we can flow together in unity and in harmony, and everything will just be all right. Everything will just be okay. But when we live our lives independently of God's word, things won't flow together in unity and harmony. And the sad thing is, the Lord will not be pleased. Jesus will not be lifted up. And the Father will not be glorified. Mga utod ko, that's how we deal with conflicts in the church of the Lord Jesus Christ. Pwede tang pangawayon ka mo magtindog? Tumayari diri sa aton to nga, mawala pa na kahimo sa pagpamatod, sa pag-establish ang personal nga kangtanan sa Ginoo. Pwede mo ginulsulan ang imong mga sala. Pwede mo saligan si Kristo nga imong maluluwas. Kay wala na sang iban nga nag-antos, nagpanginmatay sa krus para bayaran ang imo utang, ang imo kasalanan. Si Kristo Jesus gid lamang. Siya lamang ang takos sa imo bugos kinagipusoon nga pagsalig. Patuna siya, saligi siya bilang imo personal nga maluluwas ka Ginoo. Kung ikaw nakasalig na kay Kristo, na kinulsol sa imong mga sala, wala ka pa nakasunod sa iya sa tubig sa tugmao, amo ni nga chimpo, amo ni nga aga nga kinahanglan mo sundon ang Ginoo, sundon mo ang nagpalangga sa imo, tumanon mo siya pagi sa pagsunod sa iya sa tubig sa tugmao. Kunari ka sa siningaga, pangabayon ko ikaw sa pagtaas sa imo gamot. Nagahimo ka sa pagpamatod para sa Ginoo, pagsalig sa iya, pagbaton sa iya bilang imong personal nga maluluwas sa Ginoo. Would you please raise your right hand kung amo na ang imong decision? Ikaw gusto nga magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao? May ara kita utod kay na nga nag-approach sa akon. Pwede na muna mapahayag so that we can pray for you. Mga kauturan ko, mas pasulabihon kag mas tagaan naton sa dako nga balor ang kabubuton sa Dios, ang aton kangtanan sa kay Kristo, kag ang sugo niya sa pagigugmanay sa kadaisa sangsang aton nga selfish personal interests, welfares, rights, and preferences. Sundon ta ang pulong sa Dios. Tumanon ta kag himayaon ta Ginoo. Amay namon ya Dios, salamat gid sa pagpakigambal nimo sa amon. Salamat gid sa mahumog nga nagipusoon nga ginhatag nimo sa amon agud nga batunon ang imong pagtudlo, tumanon ang imong pagtudlo, igawin adlaw-adlaw ang imong gitudlo. Ginoo, himaya ang imong ngalan samtang kami nagapasumiter sa imong pagkaginoo. In Jesus' name. Amen.